Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa ka-TH at kapwa coin collectors na nanirahan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ay mga ka-TH, itatampo ko sa inyo itong isa na namang 1 centavo coin ko mga ka-TH. So tulad ng previous video ko mga ka-TH, ito ay ang coin na ito ay ginawa ng insular government. So ang ibig sabihin ng insular government mga ka-TH ay sa panahon ito ay parang isang district na tayo ng Amerika mga ka-TH. So ang composition nito mga ka-TH ay bronze at may diameter na 24.8 mm and its thickness is 1.45 mm at ang hugis nito mga ka-TH ay bilog. So dito sa kanyang obverse mga ka-TH, you can see a seated man with hammer and anvil facing right and a smoking volcano at the right side of the coin. At mayroon itong nakasulat na 1 centavo coin. So hindi na siya masyadong maganda mga ka-TH. Hindi na masyadong maaninag yung lettering. Pero mababasa pa naman mga ka-TH. So ang kanyang likuran ng mga ka-TH ay makita natin yung eagle with spread wings above the shield. Makita naman natin yung eagle mga ka-TH. So, nakabuka yung kanyang pagpak mga ka-TH at ito ay parang naka-position siya sa itaas ng panangga mga ka-TH or shield. At may lettering ito na United States of America mga ka-TH. So ang designer nito o designers ay ganun pa rin sa tulad na sinabi ko sa previous video ko mga ka-TH, na mga designers nito ay sina Melissa Figueroa at saka si Charles Barber mga ka-TH. Both obverse and reverse. So sila ang nag-design nito mga ka-TH at sila din ang engravers mga ka-TH. Din ang kanyang edge ay ganun pa rin sa unang coin na pinakita ko sa inyo mga ka-TH. Plain pa rin siya mga ka-TH. At ito ay ginawa, tingnan natin ang mint mark. Hindi natin maninag, parang walang mint mark siya mga ka-TH. Hindi natin makita ang mint mark dito banda dito. Hindi natin makita mga ka-TH. Kasi kung mayroon man wala na mga ka-TH. Or na-erase na siya. So ganon pa rin mga ka-TH. Ang coin na to ay ginamit namin noon sa Karay Cross. So yung alam naman natin yung Karay Cross mga ka-TH, maghanap tayo ng tatlong coin tulad nito. Tatlong coin kasi tatlong kailanganin nito mga ka-TH.
So, mag-prepare ka na tatlong coin. Ito, mayroon pa naman marami ako nito mga katits. Tatlo. Tapos, puro patay yan mga katits, ha? Puro patay yan. Ganun mo. Pag bumaliktad yan mga katits, ito lahat. Hari yan mga katits. So, ibig sabihin, panalo yung naghagis mga katits. Tulad ko, ako ang maghagis. Ito, hagis ko sa bato. Sa, parang ano ba yun? Bato ba yun? Pag ganun ko, pag maging ganito, maliktad siya, tulad nito, panalo ako mga katits. Pero, pag hagis ko mga katits, hagis ko tapos ganito pa rin ang resulta, talo ako mga katits. So, ganyan ang paglaro ng carry cross mga katits. So, simple lang siya. Pero, marami na umiiyak nito mga katits, itong sugal na carry cross. Kasi yung mga budget nila para sa pagkain sa kanilang pamilya mga katits ay naubos. Hindi na sila nakabili sa dapat lang bilhin mga katits dahil sa pagsusugal ng carry cross. Dito nga sa amin mga katits ay marami dito nakaranas na hindi nakabili ng mga dapat bilhin ng mga pagkain mga katits kasi naubos sa carry cross mga katits. Ngayon dito sa amin mga katits, mag-carry cross lang kasi illegal kung doon tayo mag-carry cross sa kalsada, sigurado dakipin ka ng pulis at ditso ka na sa bilangguan mga katits. So, ngayon mga katits, ang carry cross dito sa amin mga katits ay nilalaro na lang tuwing may vigil, tuwing may patay mga katits, para na rin libangan para hindi makatulog yung mga tao. At saka kung mayroon mga pusta, mga maliit na pusta, mayroon namang porsyento na makuha yung namatayan mga katits. So, yun lang ang kabuguhan ngayon mga katits kasi noon kahit saan pwede nito. Pero dito sa amin mga katits, tuwing may lamay na lang mga katits. So, kung tignan natin ang kondisyon nito mga katits ay medyo na siya mga katits. Pangit na siya mga katits. Pero okay pa naman siya mga katits pang koleksyon. Kasi hindi naman lahat ng taong nandito, lalo na sa lugar namin, hindi naman sila nagkaroon na ganito or nagkaroon na sila nito noon pa at wala na sila ngayon. So siguro ako na lang siguro mag-isa mayroon nito dito sa aming lugar mga katits. So talagang swerte ko pa rin kasi meron ako nito mga katits at marami pang iba mga katits. So ang presyohan nito sa online market mga katits tulad ng eBay ay malaki-laki rin. Nakita ko mas pangit pa yung kondisyon na nakita ko sa eBay mga katits at nag-iisa na lang na 1927 to 1927 na 1 centavo coin. So nang sinearch ko sa eBay mga katits
Nag-iisa na lang ito mga katiits sa eBay. Pero ang pangit-pangit pa ang kondisyon. Mas mabuti pa itong akin mga katiits. Medyo maninag pa natin ng mga detalye. Pero yung nandoon sa eBay wala na. Pero yung presyo niya ay $100 pa rin mga katiits. So $100 times 58 kasi ang palitan ng $1 ngayon ay 58. So sa ngayon mga katiits, ito ay nagkakahalaga ng 5,800 mga katiits sa Philippine Peso. So hanggang dito lang mga katiits. Sana nagustuhan nyo ang video ko at yung gusto pang sunod sa aking mga bagong uploads, paki-subscribe mga katiits at paki-like. So ito lang mga katiits, ang tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, huwag natin kalimutan na kumain ng mga masustansyang pagkain kasi ang ating tunay na kayamanan ay ating kalusugan. Salamat po.